Ayan guys, biyahe naman tayo guys. Yan ay pauwi ako niyan guys ng Bicol region sa lugar ng Lupi, Camarines Sur. Ayan, kung makikita nyo guys, yung biyahe natin na yan, ako lang ang mag-isa dyan guys na pasahero. Pero dito sa lugar na ito sa Lupi, Camarines Sur, medyo may kamahalan guys ang pamasahe. Dahil yan na biyahe na yan, nakasakay tayo guys sa tricycle, pero yung bayad niyan is 150 isang tao. So mabuti na lang wala akong kasama. So kung may kasama pa ako, mas malaki pa ang pamasahe. So dito marami na guys yung pagkakaiba. Hindi katulad noong mga una na itong lugar na ito wala pa itong kalsada, hindi pa napapasok ng sasakyan, walang kuryente, walang tubig. Pero ngayon guys, kumpleto na. May kuryente na, maayos na yung kalsada niya paakyat ng bukid, at syempre may tubig na guys yung mga barabarangay dito. So medyo malaki na guys yung pinag-iba mula noong mga 1990s, 2000 up to now guys. Kung makikita nyo guys, maganda na yung lugar, napaka progressive na yung lugar. Ayan guys, hindi nga tayo nagsayang ng oras. Pagdating natin, punta ka agad tayo doon sa site na kung saan gusto nating dalawin. Ito guys yung lugar na kung saan mayroon sa aming isinangla na lupa na halagang 100k yung pagkasangla. Ngayon, binigyan na lang kami ng portion ng lupa na halagang 100k. Hindi na sa amin ibinalik guys yung cash na 100k, binigyan na lang kami ng portion ng lupa. At ayon doon sa ating nag-aalaga, ito daw guys ay 1.5 hectare. So makikita nyo guys yung lugar dito, napakasimple, napakapayak ng buhay ng mga tao dito, pero napaka peaceful naman. Talagang kung makikita mo, kung gusto mo magmuni-muni dito, tumanaw ka lang sa mga green na yan na kabundukan, marirefresh yung isip mo guys. Talagang mag-i-enjoy ka naman dito dahil syempre sariwa yung hangin, sariwa guys yung mga pagkain dito, ika nga fresh from the farm. Siyempre marami kang makikita dito mga nag-aalaga ng mga hayop. Like for example dyan guys na nakikita nyo na kalabaw. By the way guys, yung kalabaw dito, yung ganyang nakikita nyo yan, ay mababa na dito guys yung 40,000, 50,000 guys ang isang piraso. Hindi katulad noon na binibili lang yan ng mga 10,000 lang dito. Ngayon guys, mahal na talaga. Ayan, ang nakikita nyo guys, yung bahay na yan, walang nakatira yan. So dito ganun talaga, kapag na ikaw ay nasa barangay, yung lupa na yan na nasa gobyerno, pwede mong tirhan yan as long as na nandiyan ka, parang sa'yo yan. Pero kapag gusto mong lumipat sa ibang lugar, iwanan mo yan, i-turn over mo yan sa iba naman ang titira dyan. So dito guys, so nakikita ninyo, hindi tayo nagtagal doon sa lugar na yon. Isang gabi lang tayo doon dahil nahit naman natin yung target natin na kung ano lang yung ating target, no? Kung ano lang yung ating pinakampakay doon, yun lang ang sinadya ko. So nag-discarte tayo guys ng pera, kaya nagbenta kami doon guys ng kalabaw. 2 kalabaw yung binenta namin. So nung nabenta naman na, sabi ko wala naman akong gagawin, kaya dito guys nakasakay na tayo guys, pauwi na tayo ng Metro Manila. Nakasakay tayo guys sa bus, nandyan tayo pumuesto sa unahan ng bus para makapag-vlog tayo dyan. So kung nakikita nyo guys yung lugar na yan, napakaganda ng lugar na yan dito sa Basod, Camarines Norte. Yan lugar na yan. Yung portion na yan guys, doon pa sa unahan yan, dito sa nadaanan na pala, mga around 10,000 hectares yan. Walang nakatirang tao dyan, pinagbabawal guys yung tumira dyan, dahil yan guys ay reservation sa reforestation ng ating gobyerno dito sa Bicol na tinatawag na Bicol National Park. Wala talagang pwedeng tumira dyan, kaya pinipreserve yan guys. Makikita ninyo yung lugar na yun kapag napadaan kayo dito,
napakagubat pa, napakaraming kahoy, sariwang-sariwa yung mga tumutubo dyan, mga kung ano-ano. Bawal guys kumuha. Ayan, bawal magputol ng kahoy. Malaki ang penalty kapag ka nahuli ka na pumuputol ganyan ng mga kahoy guys. So dito nga guys, pauwi na tayo ng Metro Manila. Dito guys, makikita nyo, nakarating na tayo ngayon dito sa Daet, Camarines Norte. Nandito na tayo ngayon guys sa station ng Superline Bus Terminal. So dito naghihintay tayo guys ng mga biyahe na papuntang Metro Manila, at naka-schedule guys yung ating biyahe ng 7:30 PM. So time check nga guys, yan ang oras ngayon ay mga alas 6 pa lang ng gabi. So naghihintay-hintay pa tayo ng mga 1.5 hour para tayo bumiyahe. So habang nagbabiyahe tayo guys, nandito tayo, nagbablog-vlog tayo ng kaunti. So habang naghihintay tayo guys ng biyahe na umalis, mamaya-maya 7:30 ng gabi. Ayan, dito muna tayo. Update na lang tayo guys. I-update ko na lang kayo kapag tayo ay nandoon na sa bahay, kung ano yung ginagawa na ng mga tao doon sa bahay. So eto na guys, nandito na tayo, dumating na tayo sa bahay. Busy na sa work yung mga tao, kailangan ng pera na para tumabaho ito, kailangan guys ng sweldo na tumuto. So salamat sa Lord dahil pinahiram na naman tayo ng Lord ng pera guys na pambayad sa kanya para at least matuloy na yung ating pinapagawa. Ayan guys, makikita nyo guys, marami pang gagawin yan, pero hanggang kung saan lang guys yung ating budget, doon na lang muna. At kapag medyo nakaluwag naman tayo, pwede naman tayong magpatuloy. Salamat guys sa inyong panonood. God bless us all.